Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kumusta ang lakad mo, Elaine? Nakaupo na sa sopa si Elaine habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Pagkatapos ay isinandal niya ang likod sa sandalan. Hindi na ho ako babalik doon, Anya. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Inyang habang naupo rin sa katapat na upuan. Hindi ko gusto ang matandang manager na nag-interview sa akin, sagot ni Elaine. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Na-interview ka na pala. Pero ayaw mo nang bumalik. Ibig sabihin, pinababalik ka? Oho, pinapapabalik ako. Ibig mong sabihin ay nakapasa ka sa interview. Hindi lang ho basta nakapasa. Pinagsisimula na ho ako. Napakunot noo si Aling Inyang sa tinura ni Elaine. Tanggap na pala ito sa trabahong pinag-applyan at pinagsisimula na siya. Bakit ang sabi nito kanina ay ayaw nang bumalik sa opisinang iyon? Hindi pa man nakakapagtanong si Aling Inyang ay voluntaryo nang ikinuwento ni Elaine sa matanda ang alam niyang ipinagtataka nito. Ayaw ko talaga. Mukhang manyak ang matandang iyon, ani Elaine. Pagpasok ko pa lang sa private office niya, hinawakan agad ako sa braso at inalalayan hanggang makaupo ako sa malambot na sopa na naroon. Tapos umupo sa tabi ko at doon ako kinausap, habang ang mga mata titig na titig sa mukha ko. Baka naman kinikilatis ka lamang. Baka inaaninag sa mukha mo kung ikaw ay magiging mabuting empleyado. Naku, hindi. Ibang klase ang pagtitig sa akin, sabi ni Elaine. At ganoon. Saglit lang akong in-interview, pagkatapos ay sinabing tanggap na nga ako. At bukas na bukas din ay maaari na akong magsimula bilang sekretarya niya. Tumindig na si Elaine. O siya, papasok muna ako sa kwarto ko. Okay, pumasok ka na. Gusto niyang umidlip muna. Kaya nang mahubad niya ang damit na ipinanlakad at makapagsuot ng duster ay humiga na siya sa kanyang kama. Hay, kailan kaya siya magkakatrabaho? Nasa isip niya. Ilang buwan na ang nakalilipas mula nang magtapos siya ng pag-aaral. Mahirap maghanap ng trabaho. Kaya kahit sekretaryal ang kanyang tinapos na kurso ay ikinukondisyon din niya ang kanyang sarili na kahit anong disenteng trabaho na makatugma ng kanyang kakayahan at kapabilidad ay kailangang handa siyang pasukin. Kahit sales lady. Kahit minimum lang ang sweldo. Wala pa naman siyang eksperyensya sa pagtatrabaho. Kung gawaing bahay nga lamang ba, ay baka sobra-sobra pa siya sa eksperyensya. 22 taong gulang na ngayon si Elaine. Sekretaryan nga ang kanyang pinag-aralan. Pero ang totoo, ang gusto sana niya ay maging abogada. Noong bata pa siya ay iyon na ang kanyang pangarap. Kasi nga ay bata siya noon, hindi pa niya talos na maraming balakid sa buhay ng isang tao. Hindi abot ng kanyang isip noon na ang pinapangarap niyang mapagtapusang kurso ay hindi pala ganoon lamang kasimple makamit. Pero hindi man natupad ang kanyang pangarap na makapag-aral ng abogasya, ay hindi na rin siya nakakaramdam ng kabiguan. At kahit sadyang wala ng pag-asa pang maging abogada siya, kahit sa susunod na mga panahon ay kontento na rin siya. Dahil kahit papaano ay maituturing niya ang sarili na isa sa mga taong hindi ganap na nakaranas ng kalupitan ng buhay. Ulila na kasi siya. Edad 14 siya nang mamatay ang kanyang ina na tanging magulang na kanyang namulatan at nakasama. Lumaki siya at nagkaisip na walang nakasama at nakilalang ama. Wala rin naman siyang nakilalang kamag-anak. Dahil ang kanyang ina ay mula sa isang malayong probinsya na nakipagsapalaran sa Maynila. Mabuti na lamang at kinupop siya ng kanyang ninang Rosa. May kaya sa buhay ang kanyang inang Rosa. Noong araw na siya ay ipinagbubuntis ng kanyang ina ay tinanggap ito ng kanyang ninang Rosa bilang labandera ng pamilya. 2 lamang ang naging anak ng kanyang ninang Rosa, isang lalaki at isang babae na noong siya ay maulila at kukupin nito ay kapwa doon na nagtatrabaho at naninirahan sa Amerika. Pabalik-balik naman sa Amerika ang kanyang ninang Rosa. At sa kasalukuyan ay muling naroon. Kaya sila lamang ni Aling Inyang ang magkasama sa bahay na ito. Si Aling Inyang ay matagal nang dito naninirahan hindi lamang bilang kawaksi sa bahay, kundi bilang kapamilyang tunay. Napakalaki ng kanyang utang na loob sa kanyang ninang Rosa. Kaya pursigido siya sa paghahanap ng mapapagtrabahuhan. Para naman makita ng kanyang ninang at maipagmalaki na may nagiging bunga ang pagkupkop at pagpapaaral niyon sa kanya. Pero kung ang kanya namang mapapagtrabahuhan ay among manyakis na tulad ng matandang iyon kanina ay magtitiis na muna siyang walang trabaho.
pasasaan ba at makakakita rin siya ng mapapagtrabahuhan. Hapon na nang makauwi si Elaine. 3 opisina kasi ang pinuntahan niya at pinagpasukan niya ng kanyang application form at biodata. Kanina, habang siya ay sakay ng bus papauwi, ay pumasok sa kanyang isip na mabuti pa yatang mag-apply na lamang siya ng trabaho sa abroad. Ngunit hindi naman ganoon lamang kasimple ang mag-apply upang makapagtrabaho sa ibang bansa. Oo nga at nakakalusot kahit walang eksperyensya ang aplikante, ang malaking problema ay ang gastusin. Bukod sa napakalaking halaga ng placement fee na ibinabayad ng aplikante sa opisinang nagpapalakad ng trabahador papuntang abroad, ay higit na napakalaking halaga ang hinihinging lagay ng mga iyon sa aplikante. Pinagbukas ni Aling Inyang ng pinto si Elaine. Inabot ka ng hapon, Elaine, wika ni Aling Inyang. Oo nga. Mahirap talagang mag-apply eh. Talagang ganoon. Ang mahalaga ay huwag kang susuko at huwag mawawala ng pag-asa. Ganoon nga. Katatapos lamang nilang maghapunan nang tumunog ang phone. Si Aling Inyang ang sumagot sa tawag. Si Elaine ay kasalukuyang abala sa paghugas ng mga pinggan sa lababo. Nagulantang na lamang si Elaine nang marinig niya na parang biglang nagpalahao si Aling Inyang. Dali-daling iniwan ni Elaine ang ginagawa. Sa isang panig ng sala, sa kinaroroonan ng phone, nakaupo si Aling Inyang, may luha sa mga mata. At para itong nakatanga sa kawalan habang hawak pa rin ang phone na nakadikit sa tainga. Nana Inyang, bakit? Ang ninang mo. Ani Aling Inyang na sinundan ng impit na paghagulhol. Kinuha ni Elaine ang phone sa kamay ni Aling Inyang. May malalang pangamba na sumigid sa kalooban niya. Hello ninang. Boses lalaki ang narinig ni Elaine. Boses na ang bawat pangusap ay nagdulot sa kanya ng hindi matingkalang pighati. Naririnig niya ng malinaw at naunawa ang mabuti ang lahat ng sinasabi ng kausap. Pero walang makalabas na pangusap sa bibig niya. Manapay paghikbi ang nula sa kanyang bibig. Paghikbing sinundan ang pagbalong ng luha niya. Tahimik na sa kabilang linya. Kapwa namimighating nagyakap sina Elaine at Aling Inyang. Ang kanyang ninang Rosa, sumakabilang buhay na. Atake sa puso ang naging sanhi. Ang tumawag si Greg, anak na panganay ng kanyang ninang Rosa. Ipinaalam sa kanila ang trahedya. At ipinabatid din na hindi na iuwi sa Pilipinas ang labi ng kanyang ninang Rosa. Doon na ililibing sa Amerika. Hindi ko man lamang nakausap si Ninang, namimighating sabi ni Elaine habang nakayakap kay Aling Inyang. At dahil dadalawa lamang sila ay sila na rin ang kumonsola sa isa't isa. Siguro naman ay may trabaho na ako bago maubos ang perang na ipadala sa atin ni Ninang noong bago siya namatay, sabi ni Elaine. Hindi iyon ang inaalala ko, nasabi ni Aling Inyang. Ano daw? Kanina ay tumawag si Greg, sagot ni Aling Inyang. Ano ang sabi? May kaibigan daw siya na uwi rito sa Pilipinas. Interesado yatang bilhin itong bahay. Gayong malumanay naman ang pagsasalita ni Aling Inyang ay parang bumingi kay Elaine ang kanyang narinig. Paano na tayo? Maaaring sa 1 linggo ay pumasyal dito ang kaibigang iyon ni Greg. Ulat pa ni Aling Inyang kay Elaine na bumakas sa boses ang kalungkutan. Nangangahulugan ba na hindi na magtatagal at lilisanin na nila ang bahay na ito? Kung magkakagayon nga ay nakakalungkot namang isiping wala na nga ang kanyang ninang Rosa, ay maaaring magkahiwalay na rin sila ni Aling Inyang. Ngayon pa lamang ay damang-dama ni Elaine na ulilang-ulila na naman siya. Wala naman siyang matutuluyang bahay. Maliban kung mangupahan siya. Subalit wala pa siyang trabaho. Uwi rin yata si Greg para ayusin at asikasuhin ang pagbebenta ng lupa at bahay na ito, ani Aling Inyang. Bakit kaya kailangan pa nilang ipagbili ang lupa at bahay na ito, nula sa bibig ni Elaine? Naunawaan ko si Greg. Dadalawa nga naman silang magkapatid. Pareho pang naroon sa Amerika. May kanya-kanyang pamilya. Marahil ay doon na sila habang panahong maninirahan. Kita mo naman, noong nabubuhay pa ang ninang mo hindi umuwi rito ang dalawang iyon. Ang ninang mo ang kanilang pinapunta roon. Ngayon, wala na silang babalikan pa rito. Kahit na, iba pa rin ang may uwian sila dito na sarili nilang bahay at lupa pagdating ng panahon. Maaari ba nilang makalimutang Pilipino sila? Unawain natin at igalang ang kanilang desisyon. Wala na tayong magagawa. Umasa si Elaine na hindi magtatagal at makakatanggap siya ng tawag mula alinman sa mga opisinang pinag-applyan niya. Gayunman ay naiinip na rin siya. Kapag naibenta na itong bahay ay magkakahiwalay na tayo, isang gabing makapaghapunan sila ay sabi ni Elaine. Malungkot na napailing si Aling Inyang. Iyan nga ang higit na nagpasakit sa loob ko. Uwi kayo sa probinsya ninyo. Lalong nagkaroon ng ulap sa mga mata si Aling Inyang. Hindi, noon pa man ay nilimot ko na ang daan pabalik sa baryong pinagmulan ko. Matandang dalaga si Aling Inyang.
Edad 20 ng labag sa kalooban niyang lisanin. Ang pinag-ugatang lugar. Ang dahilan ay ang kahirapan ng pamumuhay sa liblib na puok na iyon na sakop ng Kabisayaan. Isang pamayanang malayo sa kabihasnan. Si Aling Inyang, na noon ay Virgie ang palayaw mula sa pangalang Virginia, ay itinaboy at sa pilitang pinasang-ayon ng mga magulang upang sumama sa isang matabang babaeng dumayo sa kanilang lugar upang mangalap ng mga kabataang babaeng ipapasok ng trabaho bilang despatsador sa isang bagong tayong department store sa Maynila. Matamis mangusap ang babaeng mataba na tadtad ng alahas sa katawan, napakaunlad ng pamumuhay sa Maynila. Doon ang sentro ng kaunlaran. Naroon ang kasaganaan. Ang inyong mga anak ang magiging instrumento upang kayong mga magulang nila na ipinanganak, nagkaisip, lumaki, tumanda sa gitna ng kasalatan at kahirapan ay makaranas ng kahit konting kaginhawahan. Maraming magulang ang naengganyo ng matabang babaeng iyon. 3 grupo ng mga kabataang babae ang naipagsama ng babaeng iyon sa Maynila. Si Virgie ay kasama sa huling grupo. 6 silang magkakasama. Sa Maynila, sa halip na ipresenta silang 6 sa pamunuan ng isang department store, sila ay dinala sa isang malaking bahay na may 2 palapag. Maraming silid. At maraming gwardiya. Ikalawang gabi nila sa bahay na iyon ay lumantad na sa kanilang pangunawa na sila ay hindi kinalap upang maging despatsadora o tindera. Sa halip, sila ang gagawing mga paninda. Ang babaeng mataba na inakala ng kanilang mga magulang na hulog ng langit para mabago tungo sa kaunlaran ang kanilang pamumuhay ay isa palang maling akala. Dahil ang babaeng mataba ay isa palang sugo ng impyerno upang ibulid sa dilim at kapariwaraan ang mga kabataang babaeng kinalap mula sa kanilang baryo. Maraming buwan ng pagtitiis at pagdurusa sa bahay na iyon ang lumipas bago nakaalpas mula roon si Virgie. Ni-raid ng pulisya ang bahay na iyon na isang kasa o red house. Malaya na si Virgie at ang kanyang mga kasama. Ngunit ang landas pabalik sa pinag-ugatang lugar ay ayaw na nilang tuntunin. Ipinagpatuloy na lamang nila ang pakikipagsapalaran sa Maynila. Ngunit mahirap ang buhay. Mahirap kumita ng pera sa malinis at disenteng paraan. Lalo pa sa katulad nilang walang mataas na pinag-aralan at kung tutuusin ay inosente at walang muwang sa pakikipagsapalaran. Pagkaraan ng ilang linggong pagsasama-sama ng malaya ay napahiwalay na si Virgie sa kanyang mga kasama. Dahil maliban sa kanya, ang lahat ay tumahak sa landas pabalik sa pinakamadaling paraan ng pagkita ng pera sa prostitusyon. Ngunit matatag si Virgie. Para sa kanya ay isang masamang panaginip ang naging karanasan niya sa bahay na pula. At ayaw na niyang bangungutin pa. Nagsikap si Virgie. Nagtiyaga. Namasukan siya. Una ay naging waitress siya sa isang restaurant na pag-aari ng isang Chinese. Sumunod ay naging tindera naman siya sa isang malaking tindahan ng damit sa Quiapo. Doon nakilala ni Virgie si Mrs. Rosa Tanega na kaibigan at suki ng may-ari ng tindahang iyon. Mabait si Mrs. Rosa at kahit si Virgie ay tindera lamang doon, naging magkaibigan sila. 5 taon ang katandaan ni Mrs. Rosa kay Virgie. Ang lahat sa buhay niya ay naisiwalat ni Virgie kay Rosa. Dahil sadyang mabait si Rosa at sila naman ay naging magkaibigan na ay inalok nito si Virgie na sa halip magtiis mamasukan bilang tindera ay doon na ito mamasukan sa bahay niya. Hindi na kailangang kumbinsihin pa ni Rosa si Virgie. Agad-agad ay sumama ito. At sa paglikwad ng panahon ay napatunayan ni Virgie sa sarili na ang hakbang niyang iyon ang pinakatama niyang ginawa makaraan ang madilim na episodyo ng kanyang buhay. Si Virgie, bagamat kawaksi sa bahay ng mga Tanega, ay parang nakatagpo ng sariling pamilya. Nakailang taon na si Virgie sa piling ng mga Tanega nang maging labandera plansadora doon si Laura, na bagamat halata na ang pagdadalang tao ay tinanggap pa rin doon. Si Laura ang ina ni Elaine. Sa isang maliit na paupahang kwarto, hindi kalayuan sa bahay ng mga Tanega nakatira si Laura, kapiling ang kinakasamang lalaking nakabuntis dito. Ngunit bago na ipanganak si Elaine, iniwan ng lalaki si Laura. At mula noon, wala nang nabalita patungkol sa lalaking iyon na ama ni Elaine. Nana Inyang, pukaw ni Elaine kay Aling Inyang. Wala na akong babalikan, mahinang sabi ni Aling Inyang. Makaraan ang ilang sandaling pananahimik at pagmumuni-muni. Dito na ako nagkaedad sa bahay na ito. Si Rosa at ikaw na lamang ang inari kong kapamilya. Pero iniwan na tayo ni Rosa, nangatal ang boses na dugtong, namasa ang mga mata. Kung maaari ay ayaw kong magkawalay pa tayong dalawa, Elaine. Ganyan din ho ang gusto kong mangyari, Nana Inyang. Kapag iba na ang nagmamay-ari ng bahay na ito, maghanap tayo ng ibang matitirhan. Makakaraos din tayo, ani Aling Inyang. Parang anak na kita. Mahirap nang tanggaping wala na si Rosa ay mawawala ka pa sa akin. Tulad kay Ninang, itinuring ko na kayong ina, sabi ni Elaine. May namuong luha sa kanyang mga mata. Ayaw ko na maging ulila-uli.
Biyernes ng hapon. Kanina'y bigla ang bumuhos ang malakas na ulan. Nagpaalam na ang bisita kay Aling Inyang. Mauuna na ako, wika ni Aling Inyang, hindi na inilapat ni Aling Inyang ang pinto ng bahay. Nanlalambot na napaupo siya sa sopa. Ang lalaking bumisita sa bahay ay ang sinabi sa kanya ni Greg na darating dito upang tingnan ang kabuuan ng bahay at lupa, si Mr. Virgil Vergara. Dumating ito kaninang halos ay tila na ang ulan. Wala pang 15 minuto ay nagpaalam na si Mr. Vergara. Dahil sapat na raw ang nakita. Totoo nga palang may bibili ng bahay at lupang ito, nasa isip ni Aling Inyang. Ang subdibisyong iyon ay nasasakop ng isang bayan sa Cavite na hindi masyadong malayo sa Maynila. Ang subdibisyon ay isa sa mga luma at unang subdibisyon sa bayang iyon. Subdibisyon mang matatawag ay hindi naman fully developed. Noong araw kasi, basta na paghati-hati ang isang malaking lupain, nalagyan ng mga kalsada, ay ayos na, isa ng subdibisyon. Hindi gaya ng mga nagsusulputang subdibisyon ngayon na dinedevelop muna ng husto. Mula sa landscaping sa harapan bilang pantawag pansin hanggang sa mga sementadong kalsada, sewerage, electrical at water systems. At higit sa lahat ay naliligiran ng perimeter fence. Ang subdibisyong iyon ay kulang na kulang sa mga sangkap na tinataglay ng mga bago at modernong subdibisyon. Kahit may mga nakapilang tricycle sa bungad ng subdibisyon ay hindi nakagawian ni Elaine ang sumakay sa tricycle. Ang pangunahing kalsada lamang ang tanging konkretong kalsada ng subdibisyon. Ang mga kalsadang nakasanga sa pangunahing kalsada ay pawang lubak-lubak na kalsada na. Gayunman, kahit sementado ang pangunahing kalsada ay lubak-lubak na rin iyon. Mga lubak na ang ilan ay medyo maluwang at may sapat na lalim upang tigilan ang tubig kapag umuulan. Mabuti na lamang at kanina pa tumila ang ulan, naiisip ni Elaine. Wala kasi siyang dalang payong. Pero hindi niya naisip na ang aksidente, kung dumating sa isang tao, ay walang pinipiling lugar, oras at pagkakataon. Prente sa kanyang paglalakad sa bangketa si Elaine. Walang pagmamadali sa kanyang mga hakbang. Kulimlim naman ang kalangitan at medyo may kalamigan ang dapyo ng hangin. Pero ang kotseng tumatalunton sa kalsada ang sawari ay nagmamadali. Bagay na hindi pansin ni Elaine. Kaya sa kanyang malaking pagkagulat, pagtapat ng kotse sa kanya ay maisumaboy na putik sa kanya. Putik na nagmula sa lubak ng kalsada na naraanan ng gulong ng kotse. Ay putik! Sa kabiglaanan ay sigaw ni Elaine. Marami ang tilamsik ng putik na sumaboy kay Elaine. Nabasa ang kanyang pantalon. Nabasa rin ang kanyang blouse. Pati buhok niya ay natilamsikan. Maging ang kanyang mukha. Mga walang hiya, hiyaw ni Elaine na patungkol sa sakay ng kotseng iyon. Huminto naman ang sasakyan. Mula sa passenger side ay umibis si Virgil Vergara. Nasa mukha nito ang pag-aalala at pagkapahiya sa nangyari. Mabilis itong nakalapit kay Elaine. Maraming patsi ng dumi ang blouse ni Elaine na puti pa naman. At kahit napahiran na niya ng panyo ang kanyang mukha ay may naiwang dungis doon. Miss Pasensya, sabi agad ni Virgil. Hindi sinadya ng kasama ko. Aksidente lamang ang nangyari. Hindi niya kasi napansin na medyo malalim pala ang lubak ng kalsada. Ngumiti para ipakita kay Elaine na sincero ito sa paghingi ng paumanhin. Pasensya. At ano ang magagawa ng pasensya mo? Pagalit na sabi ni Elaine. Galit na nakalarawan din sa kanyang mukha. Tignan mo at nakangiti ka pa dyan na parang nakakaloko. Alam kong wala na talagang magagawa ang pagpapasensya ko. Nangyari na ang nangyari. Naperwisyo ka na. Pero dapat pa rin akong humingi ng paumanhin sa iyo at umasang maunawaan mong wala namang gumusto sa nangyari. Aksidente ang nangyari. Pasensya na uli, miss. Porke di kotse kayo, ang akala ninyo pag-aari na ninyo ang kalsada. Hindi naman sa ganoon, miss. Hindi kung ganoon pala ay gusto lamang talaga ninyo ang makaperwisyo ng kapwa. Noon naman ay paibis na ang babaeng nagmamaneho ng kotse. Naiinip na ito sa pagbabalik ni Virgil. Hihingi lamang ng paumanhin sa babaeng iyon nagtagal pa, nasa isip nito. Ang babae ay si Lori, nobya ni Virgil Vergara. Hindi naman, miss. Walang intensyon ang kasama ko na makaperwisyo ng kapwa, malumanay na sabi ni Virgil kay Elaine. Naunawaan nito ang nadaramang galit ng babae. Ganoon. Walang masamang intensyon, gagad ni Elaine sa tinura ni Virgil, pasarkastiko. Ano ang intensyon niya? Alam ninyong basang-basa ang kalsada at lubak-lubak iyan, patatakbuhin pa ninyo ng matulin ang sasakyan ninyo. Wala kasi kayong pakundangan sa kapwa ninyo. Kayong mga dikotse. Miss, usaw ni Virgil. Ngunit wala na itong masabi. Pareho nilang hindi pansin ang palapit ng si Lori. Hindi naman siguro bulag ang driver mo ratsada pa ni Elaine. Dahil kung bulag, hindi magmamaneho.
At kung hindi bulag, malamang ay tanga. Nahagod ni Virgil ng kamay ang buhok. Dahan-dahan ka ng pagsasalita ha? Biglang sabi ni Lori. Mainit agad ang paglapit nito. Hindi ako bulag. Itinaas nito ang suot na shades, ipinatong sa ulo. Kita mo. At lalong hindi ako tanga. Napata si Elaine. Nasorpresa siya sa biglang paglapit ni Lori. Babae pala ang driver ng kotse. Pero saglit na saglit lamang ang pagkapatda ni Elaine. Nanaig agad ang init ng kanyang dibdib. Lamang ay mas mainit ngayon ang kanyang pakiramdam dahil sa mainit din at pagalit na paglapit ng babae. Kung hindi ka bulag at hindi ka rin tanga, ano ka? Matapang na sabi ni Elaine. Walang isip. Anong akala mo sa sarili mo ha? Hinarangan ni Virgil si Lori nang akmang lalapit ito kay Elaine. Kung may isip ka ba naman, alam mo nang kulimlim ang panahon, naka-shades ka pa. Hindi mo tuloy makita ang dinaraanan mo. Watch your mouth. Nag-Ingles ka pa. Hindi ako kumakain yan, nakaismid na sabi ni Elaine. Buwisit. Hiyaw ni Lori. Tama na, mahal. Saway ni Virgil kay Lori. Huwag mo na siyang patulan. Mahigpit ang pigil niya sa babae. Binalingan si Elaine. Nagpapakahinahon man ay naging mariin na rin ang pangungusap niya. Miss, humingi na ako ng tawad sa iyo. Pero kung hindi mo ito matatanggap wala na akong magagawa. Nagpigla si Lori bagamat hindi naman makaalpas sa pagkakapigil ni Virgil. Bitiwan mo nga ako. Humingi ka na pala ng tawad ano pa ba ang habol mo ha? Gusto mong magkapera? Mahal, tama na, muling saway ni Virgil. Pero hindi napigil ni Virgil si Lori nang dukutin nito sa bulsa ng pantalon ang coin purse. Binuksan iyon. Hindi coins ang inilabas mula roon kundi isang 500 pisong papel. Nilukot muna sa palad ang pera bago pagalit na ibinato kay Elaine. Pambili mong sabong panlaba. Pahilan ang inilayo ni Virgil si Lori. Tama na, tama na. Magkikita pa ulit tayo, bruha ka, tungayaw pa ni Lori bago ito napasakay ni Virgil sa passenger side. Ikaw ang bruha. Mag-aral kang magmaneho ng tama, ganting tungayaw ni Elaine. Napapailing si Virgil. Ang mga babae nga naman. Talagang bruha ang babaeng iyon, mariing bigkas ni Elaine. Kalimutan mo na ang pangyayaring iyon, natawa na lamang na wika ni Aling Inyang. Bakit naman hindi matatawa ang matanda? Ilang ulit nang naikwento ni Elaine sa kanya ang pangyayaring iyon. Talagang hindi maalis ang pagkaasar ko sa babaeng iyon. Akala mo kung sino. At grabe sa katarayan kung makikita ko uli iyon. Baka naman mabulunan ka niyan, sabi ni Aling Inyang. Hayaan mo na. Kalimutan mo na. Mahirap ang ganyang nag-aalaga ng ngitingit sa kalooban. Hindi na ikonekta ni Aling Inyang ang naging panauhing si Virgil Vergara sa nakaperwisyo kay Elaine. Dahil hindi naman niya alam na may kasamang babae na nagpaiwan sa kotse si Virgil Vergara noong bisitahin itong bahay. Nilunok muna ni Elaine ang ninunguyang pandesal. Sigurado na ba ang pagdating ni Kuya Greg ngayong Sabado? Sabi niya, sagot ni Aling Inyang. Mahal, kalimutan mo na yung nangyari kanina. Sabi ni Virgil kay Lori. Tapos na iyon. Sakay sila ng kotse ni Virgil. Naghapunan sila sa Shangri-La. Ngayon ay ihahatid na ni Virgil si Lori sa bahay nito sa Pasay. Sa tuwing sasagi kasi sa isip ko ang babaeng iyon na imbyar na ako. Napakataray. Akala mo kung sino mukha na mangyagit. Nabigla lamang iyon, wika ni Virgil. Sino ba namang babae ang hindi magwawala ng ganoong prenteng naglalakad sa bangketa, biglang masasabuyan ang tubig? Hindi ko naman sinadya iyon, dapat ay naintindihan niya iyon. Wala yatang pinag-aralan ang babaeng iyon. Sa totoo lang, siya ang tatanga-tangal, naglalakad siyang parang naglalakad sa ibabaw ng buwan. Walang pakialam sa paligid. Kaya tuloy, parating na tayo hindi niya napansin. Tapos, nang maputikan siya magwawala. Kung hindi mo ako napigilan, talagang sasabunutan ko ang babaeng iyon. Ayaw nang kontrahin ni Virgil si Lori. Siya tama na, nasabi na lamang ni Virgil. Iniisip din kasi niya na kung may kasalanan man si Lori, kaya nasabuyan ng putik ang babaeng iyon, siya man ay may kasalanan din, hindi sana siya pumayag noon na si Lori ang magmaneho ng kotse niya. Bukas na tayo doon. Okay lang, ani Lori. Ang doon na ibig tukuyin ni Lori ay motel. Oo naman. Pinasigla ni Virgil ang boses niya. Ayaw kasi niyang mahalata ni Lori na kasalukuyang naglalakbay ang kanyang isip. Ngunit hindi ang partikular na insidenteng iyon ang nasa isipan niya, kundi ang partikular na babaeng iyon. Hindi alam ni Virgil kung bakit parang ikinatutuwa ng loob niya sa tuwing maaalala ang mukha ng babaeng iyon. Siguro ay nasa edad 20-21 lamang ang babaeng iyon, nasa isip ni Virgil. At ang tapang niya.
Napapangiti si Virgil. Napapangiti ka dyan, pansin ni Lori kay Virgil. May naiisip lang ako, ani Virgil. Ano naman kaya ang naiisip mo at napapangiti ka ng lihim dyan? Naiisip ko kung pupwede tayo ngayon doon, sagot ni Virgil. Pilyo ka, bukas na lang, gabi na. Oo naman. Makakapaghintay pa ako, nangingiting sagot ni Virgil. Naalala ko, sa Sabado ay darating na si Greg. Tinawagan siya at hiniling niya sa akin na puntahan ko siya sa bahay sa Linggo upang mapag-usapan namin ang negosasyon. Sino si Greg? Yung may-ari ng bahay na pinuntahan natin. Desidido ka bang bilhin ang property na iyon? Oo naman. Kung magkakasundo kami. Malaki ang kapital pero sigurado akong pagkakakitaan ko iyon ng malaki. Maaari nga. Sa taas ng value ng real estate ngayon. At kung ang pagkakasunduan ninyo ay ang presyong napag-usapan na ninyo, kahit konti lang ang nalalaman ko sa real estate ay maaari kong sabihing tama ka, sabi ni Lori. Kahit hindi ako pumasok sa loob. Dahil nakita ko naman na malaki at maganda ang bahay. At maluwang din ang lupain. So makikipagkita ako sa kanya sa Linggo. Sama ka. Mabilis ang pagtanggi ni Lori. Hindi ikaw na lang. Baka maimbyer na lang ako. Bakit mo nasabi yan? Kung makita ko na naman ang letsing babaeng iyon. Hindi na pinilit ni Virgil si Lori. Naisip niya na mas mabuti ngang hindi niya ito kasama sa Linggo. Talagang galit na galit siya sa dalawang iyon. Parang sumusulak ang kanyang dugo sa tuwing maaalala ang insidenteng iyon. Pero ang nadaramang galit ni Elaine, kaugnay ng insidenteng nangyari ay patungkol na lamang sa babaeng iyon. Ang galit niya sa lalaki. Kusa at agad naglaho. Bagkus ay napapahiya pa siya sa sarili sa naging pakikiharap niya sa lalaking iyon. Mukha pa namang mabait ang lalaking iyon. At talagang nasa mukha na sinsero sa paghingi ng paumanhin sa kanya. Hindi tulad ng babaeng iyon na maganda nga at mukhang sosyal pero bastos naman at parang matapang. Dumating si Greg. Hindi na matandaan ni Elaine kung kailan niya huling nakita ang kanyang kuya Greg. Sa abot ng kanyang isip ay nasa elementarya pa siya noon nang huli niyang nakita ito. Nagulat naman si Greg nang makita si Elaine. Dalagang-dalaga na raw pala siya. Bago nagpahinga si Greg ay ibinigay muna nito ang mga pasalubong para kay Aling Inyang at Elaine. Ganoon pa rin naman si Greg. Mabait pa rin, sabi ni Aling Inyang nang maiwan sila. Tama ka, ayon ni Elaine. Pero sana naman ay magbago ang kanyang isip. Pwede naman nating pangalagaan itong bahay. Huwag na tayong umasa, Elaine. Lalo lamang sa sakit ang ating kalooban, sabi ni Aling Inyang. Sa isang banda, may dapat pa ba tayong ipaghinanakit? Oo, wala talaga. Gabi at tapos na silang maghapunan. Naroon sila sa sala. Aling Inyang, Elaine, sabi ni Greg. Alam kong masakit din sa inyo ang napagkasunduan naming magkapatid. Lalo na kayo, Aling Inyang. Matagal kayong naging bahagi ng bahay na ito ng pamilya. Pero sana ay maunawaan din ninyo. May lungkot man sa mukha ni Aling Inyang ay nagpilit pa rin itong ngumiti. Naunawaan ko kayo ni Gina. Kami ni Elaine, wala kayong aalalahanin sa amin. Hindi kumikibo si Elaine. Pero huwag kayong mag-alala. Maipagbili man ang bahay at lupang ito ay hindi kayo magiging kawawa. Siguro naman ay hindi na kayo maghihiwalay pa dumating man ang oras na iba na ang nagmamay-ari nito. Napag-usapan nga namin iyan. Pareho kaming walang pamilya. Hindi na kami dapat pang maghiwalay, sagot ni Aling Inyang. Ganyan din ang inaasahan namin ni Gina, pati ni Mama, ani Greg. Pero, Aling Inyang, kapamilya ninyo pa rin kami ni Gina. Dangan nga lamang at sa Amerika na kami namumuhay. Gayunman, mananatiling ganoon tayo. Talagang nalalapit na ang kanilang paglisan sa bahay na ito, naisip ni Elaine. Gayunman ay hindi naman niya maaaring ipilit ang kanyang gusto. Ngunit sadyang napakalaki ng dapat niyang ipagpasalamat sa kanyang ninang Rosa. Silang dalawa ni Aling Inyang magkasama pa rin. Kung sa pangungusap ni Aling Inyang, wala nga silang dapat ipaghinanakit. Pero kung may paraan lamang, kung may magagawa siya ay sadyang hindi niya lilisanin ang bahay na ito. Kung may pera siya, siya na ang bibili ng bahay at lupang ito. Ngunit ang bagay na iniisip niya ay alam niyang walang pag-asang matupad. Tanggapin na lamang niya ng maluwag sa kalooban ang pangyayari. Kinabukasan, Linggo, ay umalis ng bahay si Elaine. Wala siyang mahalagang lalakarin. Sa totoo lang, wala talaga siyang partikular na lugar na pupuntahan. Ngunit kailangan niyang umalis ng bahay dahil ayaw niyang makita ang kaibigan ni Greg na interesadong bilhin ang bahay. Lalo lamang sa sama ang kanyang loob.
Dahil sa totoo lang, mahal na mahal niya ang bahay na iyon. Maliit pa kasi siya ay lagi na siyang isinasama ng nanay niya roon. Hanggang permanente na nga siyang napatira doon nang mamatay ang nanay niya. Silang mag-ina ay maraming pinagsaluhang alaala sa bahay na iyon. Makaraan ang 3 linggo ay umalis na si Greg. Nabayaran na ng kaibigan nito ang bahay at lupa. Lahat ng kakailanganing papeles upang mailipat sa isang Virgil Vergara ang pagmamay-ari ng bahay at lupa ay napirmahang lahat ni Greg. At bahala na ang abogado ni Virgil Vergara na magsasaayos ng lahat. Gayunman ay naroon pa rin sa bahay na iyon sina Aling Inyang at Elaine. Ang pananatili nila roon ay dahil na rin sa pakiusap ni Greg kay Virgil Vergara. Mabait ang taong iyon, Elaine. Kung nakatagpo mo siya sa 3 pagkakataong nagpunta siya rito, alam kong maglalaho ang sama ng loob mo sa pagkakabenta ng bahay at lupang ito sa kanya, sabi ni Aling Inyang. Kung bakit naman kasi sa tuwing malalaman mong darating siya ay umaalis ka ng bahay. Ewan ko nga ba, Nana Inyang. Hindi nga dapat na sumama ang loob ko. Kaya lang, hindi ko maiwasang makaramdam ng ganoon. Kasi nga napamahal na sa iyo ang bahay na ito. Ako man ay ganoon din pero wala akong sama ng loob kay Mr. Vergara. Maaari nga. Pero ewan ko nga ba, marinig lang ang pangalang Virgil Vergara, sumasama na ang pakiramdam ko. Kaya nga ho ayaw kong makita siya. Ngayon, tingnan mo. Nang malaman niya ang sitwasyon natin, hindi nagdalawang salita ang Kuya Greg mo, agad siyang pumayag na manatili tayo rito na walang bayad. Hindi tayo upa sa kanya, wika ni Aling Inyang. Isipin mo, dapat bang makaramdam ka pa ng sama ng loob sa kanya? Hindi ho niya titirhan tong bahay? Sa himig hindi yata. Para ano pa at binili niya ito? Maaaring isang investment. Alam mo naman ang mayayaman. O kaya naman ay isang paghahanda kung sakaling magkapamilya na siya. May bahay na siyang pagtitirhan sa magiging asawa niya at magiging mga anak. Siguro ho negosyante iyon. Maaaring nasa buy and sale. Maaari rin. Kaya nga ang dapat ay tanawin nating malaking utang na loob kay Mr. Vergara ang patuloy nating pananatili rito. Wala nga tayong bayad sa pagtira rito, pero ang kapalit naman yon ang pangangalaga natin sa bahay. Ganoon din iyon. Patas lang. Napailing na lamang si Aling Inyang. Inunawa na lamang niya ang damdamin ni Elaine. Bata pa ito. Medyo may kapusukan pa. Kailan daw papasyal uli ang Mr. Vergarang iyon? Hindi ko alam. Basta tayo na raw ang bahala rito. Kung paano raw tayo mamuhay dito noon ay ganoon na rin. At pangalagaan natin na tulad ng dati. Di tama nga ako. May kapalit ang pagpayag niyang manatili tayo rito. Hindi dahil mabait siya. Ay naku Elaine, natawa na lamang nasabi ni Aling Inyang. Inakbayan nito si Elaine at masuyong kinabig. Sana swertihin tayo, nausan ni Elaine. Dumating sana ang panahon na yumaman din tayo, magkapera. Sana dumating ang panahong tayo pa rin ang magmay-ari ng bahay at lupang ito. Hindi nakakibo si Aling Inyang. Dahil sa totoo lang, kung ano ang nadarama ni Elaine ay ganoon din ang kanyang nadarama. Pero alam niya na malayo ang posibilidad na matupad ang hinihiling ni Elaine. Kaya ayaw niya itong susugan sa inaasam. Saan sila kukuha ng ipambabayad kung sakali sa bahay at lupang ito? 5 milyong piso. Ganoong halaga ang alam niyang ibinayad ni Mr. Vergara kay Greg. At talastas niya na mababa pa iyon kung tutuusin sa kalakaran ngayon ng bilihan ng real estate. Kung may paraan lang. Kahit anong paraan ay gagawin ko kung ang magiging kapalit naman yon ay mapupunta sa atin ang pagmamay-ari ng bahay at lupang ito, mahina pa ring dugtong ni Elaine. Sa wakas, may trabaho na si Elaine. Tuwang-tuwang lumabas ng opisinang iyon si Elaine matapos siyang makapagpaalam sa tagapamahala na personal na kumausap sa kanya. Sa Lunes ay magsisimula na siyang magtrabaho. Sabado ngayon. Humahakbang si Elaine palabas ng gusali ay parang ang gaang-gaang ng kanyang pakiramdam. Ang saya-saya talaga niya. Naiisip ni Elaine na dumating na siguro ang swerte sa kanya. Sa totoo lang, pinanghinaan na talaga siya ng loob na magkatrabaho pa. Sa katunayan ay hindi na siya naglalakad upang maghanap ng mapapag-applyan. Napag-usapan na nga nila ni Aling Inyang ang nararapat nilang hakbangin. Upang magkaroon sila ng pagkakakitaan. Tutal ay may mapupuhunan sila. 50,000 piso. Baletig 25,000 silang dalawa. Galing kay Greg. Iniwan sa kanila bago umalis. Bilin daw iyon ng kanyang ninang Rosa bago nalagutan ng hininga. Na anuman ang mangyari ay huwag silang pababayaan. Ang kanyang ninang Rosa.
Hanggang sa huling sandali ay inisip pa rin ang kanilang kapakanan. Ganon nga, napagkasunduan nila ni Aling Inyang na ang perang iyon ay gamitin nilang puhunan sa pagtitinda sa palengke. Maaari silang magtinda ng isda o gulay o kaya naman ay prutas, ayon kay Aling Inyang. Bagay na sinang-ayunan naman agad ni Elaine. Pero palipasin muna natin ang isang buwan, Nana Inyang, hirit ni Elaine. Kung sa loob ng isang buwan ay wala pa rin akong trabaho, ituloy na natin. Natatawang pumayag si Aling Inyang. At ngayon ay heto, 1 linggo pa lamang ang nakakalipas mula ng pag-usapan nila iyon ay may trabaho na siya. Bali ba naman, ang opisinang pagtatrabahuhan niya ay ang kahuli-hulihang opisinang pinagpasukan niya ng aplikasyon. 11:00 pa lamang ng umaga uwi na siya. Sa bahay na siya magtatanghalian. Gusto niyang makauwi agad upang maibalita kay Aling Inyang ang magandang pangyayaring ito. Nakalabas ng gusali si Elaine. 2 palapag lamang ang gusaling iyon. Ang opisinang pagtatrabahuhan niya ay nasa unang palapag. Iba't ibang uri ng establishmento ang naroon. May travel agency. May financing office at bahay sanglaan. Meron din doong local employment agency. Iba't ibang opisina rin ang nasa 2 palapag. May law office, may accounting firm, at meron ding real estate developing office. At siguro ay kung ano-ano pa. Nasa bangketa na si Elaine. Sa susunod na kalye siya sasakay ng jeep. Hindi napansin ni Elaine na ang loteng kadikit ng loteng kinatitirikan ng gusaling pinanggalingan niya ay isang parking lot. Bahagya pang nakatungo si Elaine habang lumalakad. Biglang-bigla ay nakarinig siya ng malakas na pagbusina ng sasakyan. Pagbusinang parang sa kanya ipinatungkol. Dahil parang napakalapit lamang. At sa lakas ng pagbusinang iyon ay napasigaw si Elaine. Sabay sulyap sa pinanggalingan ng busina. Isang kotse na sa wari niya ay bubundulin siya. Naghalo sa kanya ang pagkagulat at nerbiyos. Nabitiwan niya ang hawak na folding umbrella. Napangiti ang driver ng kotseng kulay puti sa nakitang reaksyon ng babae. Nakatuwaan lamang niyang businahan ito dahil parang walang pakialam sa paligid habang nakatungong naglalakad. Pero nang mapagmasdan ng driver ng kotse ang mukha ng babaeng nagulat ay napalis ang ngiti nito sa mga labi. Hindi siya maaaring magkamali, nasa isip ng driver ng kotse. Ang babaeng ito na nakatuwaan lamang niyang businahan at ang babaeng iyon na naputikan ng damit at mukha dahil sa walang ingat na pagmamaneho ni Lori ay isa. Nasorpresa man ay mabilis pa rin ang naging reaksyon ni Virgil. Agad nitong nabuksan ang pinto ng kotse. May tuwang umibis agad. Nakangiti. Noon naman ay nakarecover na si Elaine. Dadamputin sana niya ang nahulog niyang payong nang mapasulyap muna siya sa umibis na driver ng kotse. Natilihan si Elaine. Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking ito at ang lalaking iyon na ang mukha ay malimit na lumarawan sa kanyang diwa kahit ilang linggo na ang nakalilipas makaraang maganap ang insidenteng iyon ay iisa. Palapit na si Virgil kay Elaine. Napabilis ang reaksyon ni Elaine. Agad siyang humakbang. Binaliwala niya ang kanyang payong na nabitiwan. Miss! Tawag ni Virgil. Narinig iyon ni Elaine. Bagay na lalong nagpabilis sa kanyang mga hakbang. Hahabol sana si Virgil kay Elaine, ngunit may kotseng tumutok sa likuran ng kanyang kotse, papasok din sa parking lot. Nakakaabala ang kanyang kotse. Papalayo na ang babaeng iyon. Sa isang iglap ay nakaisip ng paraan si Virgil. Kinambatan niya ang isa sa 2 gwardyang nakatalaga sa parking lot. Pakipasok, ani Virgil nang makalapit ang gwardya. Walang problema, boss, anang gwardya na nakikilala si Virgil. Dinampot muna ni Virgil ang folding umbrella na iniwan na lamang basta doon ni Elaine. Malapit na si Elaine sa kanto. 5 metro ang layo kay Virgil. Sadya namang nagmamadali sa paglakad si Elaine. Bagay na ipinagtataka rin niya sa sarili. Ano't nagmamadali siya na parang nakagawa ng malaking kasalanan? Siya ang muntik ng mabundol ng kotseng minamaneho ng lalaking iyon. Ang lalaking nang una silang magtagpo ay naperwisyo siya. At ngayon, sa ikalawang pagkakataon ay muntik na siyang maperwisyo na naman. Ano't sa halip na kumprontahin ang lalaki ay tumalilis agad siya ng kanyang mamukhan. Iniwan niya ang kanyang payong sa pagmamadaling makalayo sa lalaking iyon. Miss! Narinig iyon ni Elaine. Boses ba ng lalaki iyon? Miss! Dahan-dahan, kahit hindi humihinto sa paglakad ay lumingon si Elaine. At sa kanyang malaking pagkagulat, hindi niya inaasahan ay may natapakan siya. Na naging dahilan upang dumulas ang kanyang paa at nadulas.
Sentrong-sentrong natapakan ng kanan niyang paa ang balat ng nilagang saging na saba na basta na lamang inihulog ng isa sa dalawang batang marungis na nasa unahan niya. Hindi iyon napansin ni Elaine dahil sa kanyang paglingon. Nawala ng balanse si Elaine. Kahit tinangka niya ay hindi niya napigil ang katawan sa pagbagsak sa bangketa. Una ang pang-upo, napasalampak si Elaine sa bangketa. Hindi naman masyadong mabigat ang kanyang pagbagsak. Pero nasaktan din siya, lamang ay hindi niya pinansin. Dahil mas damang-dama ni Elaine ang pagkapahiya sa nangyari sa kanya, lalo't pinagtinginan siya ng mga tao. Mabuti na lamang at nakapantalong maong siya. Kung nakapalda siya o nakabestida kaya, baka pinagpistahan ng mga mata ang kanyang makikinis at mabibilog na hita. At pati singit siguro. Patindig na si Elaine nang may maglahad ng kamay sa kanya. Lalaki. May tangang payong. Si Virgil Vergara. Saglit na natilihan si Elaine. Hindi niya inabot ang nakalahad na kamay ni Virgil. Sa halip ay tinapunan muna niya ito ng matalim na tingin sabay palis sa kamay nito. Saka pa lamang tumindig si Elaine. Miss, wala akong kasalanan sa iyo. Gusto ko lang na. Hindi natapos ni Virgil ang sasabihin. Dahil mabilis ang naging reaksyon ni Elaine. Wala. Wala ha. Nadulas ako dahil kasalanan mo. Ikalawang beses na ito, mister, na nagkatagpo tayo. At 2 beses na rin akong naperwisyo. Alam mo ang ibig sabihin yon? Malas ka sa buhay ko. Malakas sa normal ang boses ni Elaine. Kung kanina ay parang may nagtutulak sa kanya upang makalayo agad sa lalaking ito, ngayon ay gusto niyang pagsalitaan muna ito. Maibsan man lamang ang nararamdaman niyang sakit sa kanyang pang-upo. At makabawi sa pagkapahiyang dinanas niya. Pero, miss, para tayong mga estranghero sa isa't isa. Bakit naman gugustuhin kong malasin ka ng dahil sa akin? Malumanay namang tugon ni Virgil. Iyon nga sagot agad ni Elaine. Estranghero tayo sa isa't isa, pero sa buong buhay ko, 2 beses kitang nakatagpo ay 2 beses din akong naperwisyo. Malas ka sa buhay ko, get mo? Bad news ka. Huwag na sana tayong magkatagpo uli. Pagkasabi niyon ay nakaingos na tinalikuran na niya ang lalaki. Hindi nakakibo si Virgil. Hindi dahil nasilong siya sa pagtataray ng babae. Hindi siya kumibo dahil nakontento siya sa pagtitig sa mukhang iyon. Ang mukhang iyon na kahit nagagalit at nagtataray ay may nababanaag pa ring kaamuhan. Babaing-babaing ang kagandahan ay may malakas na dating sa kanya. Nakailang hakbang na ang babae nang maalala ni Virgil na hawak pa rin niya ang payong. Miss, sabi niya sa tinig na sapat ang lakas upang makaabot sa pandinig ng babae, nalimutan mo ang payong mo. Ngumiti siya. Pumihit si Elaine. Binalikan ang lalaki. Prominente sa kanyang paningin ang nakaguhit ng ngiti sa mga labi ng lalaki. At naramdaman ni Elaine, makakayang tunawin ang ngiting iyon kahit pa ang pinakamatigas at pinakamalamig mang yelo. Nagbaba ng paningin si Elaine. At pahablot na kinuha niya ang payong sa kamay ng lalaki. Ngunit hindi ko mawala sa kamay ng lalaki ang payong. Ang mabuti yata ay magkakilala muna tayo, Miss Annie Virgil. Hindi na. Ayokong malasin sa buong buhay ko, mataray na sabi ni Elaine. Muli niyang hinila ang payong. At muli, hindi bumitiw doon ang kamay ng lalaki. Magkilala muna tayo, sabi ni Virgil. Kung mawala ang kamay ni Elaine sa payong. Hindi na. Iyon na ang payong ko. Pagkasabi niyon ay mabilis nang lumakad si Elaine. Lumingon siya. At tama ang kanyang kutob, sumusunod sa kanya ang lalaki. Tinantuan ni Elaine ng daliri ang lalaki. Huwag mo akong sundan, ipapupulis kita. Pagka-uwi ni Elaine sa bahay, agad niyang ikinuwento kay Aling Inyang ang lahat ng nangyari. Hindi ka naman sinundan, tanong ni Aling Inyang. Hindi na. Pero nakasakay na ako sa jeep, nakatayo pa rin doon. At nakangiti pang kumaway sa akin. Ang tindi talagang mang-asar ng lalaking iyon. Bakit naman asar na asar ka? Mukha bang maton, nangingiting tanong ni Aling Inyang. Hindi naman. Gwapo yung lalaki at mukha talagang disente. Ganoon naman pala. Sana'y hindi mo na tinarayan. Inihabol lang naman sa iyo ang payong mo. At nakikipagkilala pa. Disente nga, ani Aling Inyang. Sana'y pinagbigyan mo ng makipagkilala sa iyo. Kung malasin ako habang buhay, ani Elaine. Bagamat sa diwa niya ay naglalaro ang larawan ng mukhang iyon ng lalaki. Kumain na tayo, Nana Inyang. Kanina pa nga ako nagugutom. Ikaw lang naman ang hinihintay kong matapos sa pagbibida. Kumakain na sila ng tanghalian nang si Aling Inyang naman ang nagbalita kay Elaine.
Nasurpresa talaga ako. Kiaga-aga dumating si Mr. Vergara. Siguro mga kalahating oras pagkaalis mo. Natilihan si Elaine. Agad na negatibo ang epekto sa kanya ng pagdalaw ng Mr. Vergarang iyon. Ano ang dahilan? Kaya napadalaw siya. Naalala daw kasi niya na hindi siya nakapag-iwan sa akin ng panggastos natin dito. Pagkain, bayad sa ilaw, sa tubig, sagot ni Aling Inyang. Iyon lang. Oo, talagang napakabait niya. Libre na nga ang patuloy nating paninirahan dito, sinasagot pa niya ang ating mga gastusin. Dapat lang. Para lang naman siyang umuupa ng caretaker. Naitanong ka nga rin niya. Ako. Hindi ka pa raw niya nakikita. Baka raw nagkakasalubong na kayo sa daan, hindi pa kayo nagkakakilanlan, wika ni Aling Inyang. Nabanggit ko na nag-report ka sa opisinang pinag-a-applyan mo ng trabaho. Nagkonsentra sa pagkain si Elaine. Walang kwenta sa kanya ang pangumusta ng Mr. Vergarang iyon. Anya, kung hindi magiging positibo ang resulta ng nilakad mo, siya na ang tutulong sa iyo upang magkatrabaho, dagdag na ulat ni Aling Inyang. May trabaho na ako. Masamang balita daw siya. Malas sa buhay ng babaeng iyon. Paano mangyayari ang gayon ay hindi naman kami magkakilala, pangangatwira ni Virgil sa isip. Pero bakit nga ba parang biro ng pagkakataon na sa 2 beses nilang pagtatagpo ay 2 beses ding may nangyaring hindi maganda sa babaeng iyon? Pero ang cute niya. Nangingiti si Virgil habang naiisip iyon. May sinasabi kayo sa akin, sir. Si Trina iyon nakalalapit pa lamang sa mesa ni Virgil. Sir, nangingiting pagtawag uli ni Trina sa pansin ni Virgil. Para namang noon lamang nagkamalay sa paligid si Virgil. Ano nga iyon, Trina, nula sa bibig ni Virgil. Ano nga ang? May nasabi ba ako sa iyo? Ewan ko sa inyo. Basta sabi ninyo cute. Ewan ko naman sa inyo kung sino ang pinatungkulan ninyo yon. Ako lang naman ang narito sa harap ninyo. O nasabi ko ba iyon? Yes, sir. Talaga? Nasabi ko? Yes, sir. Napatawa naman si Virgil. Oo nga, cute ka nga. Ngayon, nasaan na ang mga papeles na ipinahanap ko sa iyo? Eto na, sir. Inilapag ni Trina sa ibabaw ng mesa ang isang folder na kinapapalooban ng papeles na kailangan ni Virgil. Salamat. Sige na, sabi ni Virgil. Okay. Pero talagang cute ako, sir. Saka pa lamang kumilos pabalik sa kanyang mesa si Trina. Narinig ninyo iyon, girls? Cute daw ako, sabi ni Sir, sinasabi ni Trina habang kunway kinikilig pa habang lumalakad. Nagtawanan naman ang mga kaempleyada ni Trina. Maliit lamang ang opisinang iyon na may 5 mesa para sa 5 empleyada. Ang ika-6 na mesa, sa pinakadulo, ay mesa ni Virgil. Isa ito sa mga opisina nila ng kanilang financing firm. Kadikit ng opisinang ito ay ang isa pa nilang negosyo, bahay sanglaan. Family business ng mga Vergara ang financing firm at pawn shop. Nang mamatay ang ama ni Virgil ay sa kanya nalipat ang pamamahala ng kambal na negosyo nila. May 4 na iba pang sanggay sa Metro Manila ang Double V Financing, gayon din naman ang Double V Pawn Shop. May 3 pang kapatid si Virgil. Isang lalaki at 2 babae. Ngunit siya lamang ang nasa tamang posisyon para pamahalaan ang kanilang negosyo. 2 sa mga kapatid ni Virgil ay nasa Amerika. Ang panganay, si Kuya Venancio, ay may sarili ng pamilya at patuloy na umaangat ang karera bilang tekniko sa isang kilalang kumpanya ng computer technology. Ang sumunod kay Virgil, si Victoria, ay nagtatrabaho sa isang kumpanya ng siguro, kung saan ang kanyang asawang Amerikano ay kabilang sa mga top executives. Samantala, ang bunso nilang kapatid na si Vivian ay kasalukuyang kumukuha pa ng kursong medisina. At hindi pa man ay plano ng magpakadalubhasa sa Amerika. 22 taong gulang si Vivian. Naunang namayapa ang kanilang inang si Virginia. Makalipas ang 2 taon ay ang kanilang amang si Vicente naman ang binawian ng buhay. 28 taong gulang na si Virgil. Edad na para sa kanya ay ideal upang ang isang lalaki ay magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit sa kasalukuyan ay wala pang nabubuong plano si Virgil hinggil sa ganoong bagay. Hindi naman dahilan ang kaabalahan niya sa pamamahala ng kanilang kabuhayan. Dahil sa kabila ng kanyang responsibilidad ay lagi siyang may nakalaang oras para sa sarili. Lagi na ay may panahon siya para gugulin sa ibang aspeto ng kanyang buhay bilang isang binata. At bilang isang binata ay hindi niya ipinagkakait sa sarili na bigyang katugunan ang romantikong bahagi ng kanyang pagkatao. Ilang babae na rin naman ang nakarelasyon ni Virgil bago pa si Lori.
Si Lori ay Chinese mestiza. 24 na taong gulang. Insek ang negosyanteng ama. Pilipina ang inang dentista. Tapos ng kursong economics si Lori. Ngunit sa halip na tumulong na lamang sa pagpapaunlad ng kanilang negosyo, ay pinili nito ang magtrabaho sa isang bangko sa Makati. Sa pagkaalala kay Lori ay napasulyap sa kanyang wristwatch si Virgil. 2:00 ng hapon. 4:00 ay magkikita sila ni Lori sa Shangri-La. Prente pang nakadapa si Lori sa malambot na kama. Natatakpan ng kumot ang kanyang hubad na katawan mula sa parteng hita hanggang itaas ng baywang. Nakapantalon na si Virgil. Gayunman ay hubad baro pa siya. Bumalik siya sa kama, umupo sa gilid niyon. Dinukwang niya si Lorelie. Hinalik-halikan ang likod ng babae. Napapapiksi naman si Lori sa bawat pagdampi ng mga labi ni Virgil sa balat niya. Mahal. Nausal ni Lori. Mahal, oras na, ani Virgil. Tumihaya na si Lori. Hindi alintanang nakabuyang-yang ang malulusob na dibdib. Hinila nito sa batok si Virgil. Kinuyumos ng halik sa mga labi ang lalaki. Ang galing, masayang bulong ni Lori matapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Namumungay ang mga mata nang muling mangusap habang nakapulupot pa rin sa liig ni Virgil ang braso. Pwede ba natin ulitin, mahal, malambing na sabi. 9:30 na. Ano ngayon kung 9:30 na? Magdi-dinner pa tayo bago kita ihatid. No problem. Nagpaalam ako kay mommy. At sa edad ko ito, hindi na sila nag-i-impose ng curfew sa akin. Besides, makakapaghintay ang dinner. Unless, ikaw ang nagugutom na, nang hihina at hindi mo na kaya. Mapanukso ang ngiti ni Lori. Naghahamon ang pangungusap. Nang aakit ang mga mata. Kaya nang muling maglapat ang kanilang mga labi, natiyak ni Virgil na muli siyang maghubad ng pantalon. Isang modernong babae si Lori. Sunod sa panahon ang kaisipan. Ginagawa ang nais. Ibinibigay ang kayang ibigay. Mapagpaubaya kung ang pag-uusapan ay ang bahaging ito ng kanilang relasyon. 6 na buwan na silang may relasyon. Nagsimula 1 buwan buhat nang magkakilala sila sa isang social gathering na kapwa nila dinaluhan. Mula noon ay naging visible sila bilang pareha. Lampas hating gabi nang maihatid ni Virgil si Lori sa bahay niyon sa Pasig. Mahigit 1 linggo na sa trabaho si Elaine. Gamay na niya ang kanyang mga gawain sa opisina bilang isa sa 2 sekretarya ng tagapamahala. Ang isang sekretarya ay lagi sa labas o sa field. At si Elaine ay dito lamang sa opisina. 2 malaking pwesto ang sakop ng kanilang opisina na isang architectural and engineering consultancy office. 2:30 ng hapon. Umalis sa kanyang pwesto si Elaine. Manunubig siya. Kailangan niyang magtungo sa comfort room. Kaya kailangan niyang lumabas ng opisina. Ang comfort room ng unang palapag ay nasa parteng dulo, bandang likod ng gusali. Saglit pa at pumasok na si Elaine sa pambabae na comfort room. Noon naman ay papasok na sa gusali si Virgil na kadarating lamang mula sa kanilang branch office sa San Juan. Nilampasan ni Virgil ang kanilang opisina. Pumunta muna siya sa comfort room. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang pantog. Pinaghihiwalay ng pasilyo ang lalaki at babae na comfort room, bagamat magkaharap ang pasukan ng 2 palikuran. Tuloy-tuloy si Virgil sa men's room. Nagpupulbos na sa harap ng salamin si Elaine. Pagkuway nagpahid siya ng lipstick sa mga labi. Nagbrush ng buhok. Nang makontento siya sa napagmasdang refleksyon niya sa salamin, ay muli na niyang ipinaloob sa kanyang maliit na pouch bag ang kanyang lipstick at compact. Hawak sa kanang kamay ang pouch bag at hairbrush na lumakad si Elaine patungo sa pinto. Hinila niya ang pinto pabukas upang lumabas. Sabay sa pagbubukas din ang pinto ng men's room. Pumihit si Elaine. Pumihit din si Virgil. Sabay pa silang napatingin sa isa't isa. Nakamulagat si Elaine. Nasa normal naman ang pagtitig ni Virgil sa babae. Hindi agad nakabawi sa pagkabigla si Elaine. Si Virgil, sa isang iglap, ay nagkaroon ng kakaibang kislap ang mata. Kakaibang kislap na hatid ng walang babalang pag-ahon ng tuwa at sigla na lumarawan agad sa mukha nito. Ngunit bago nagkahugis ang ngiti sa mga labi ni Virgil, ay nakarecover na sa kabiglaanan si Elaine. Ikaw, nula sa bibig ni Elaine, sa tonong halos hindi makapaniwala. Ako nga. At ikaw din, ganting bulalas ni Virgil na sumilay na ang ngiti sa mga labi. Ang uri ng ngiting minsan ay naisip ni Elaine ang ngiting may kakayahang tumunaw kahit pa sa pinakamatigas at pinakamalamig mang yelo.
Iniiwas ni Elaine ang kanyang paningin sa mukha ng lalaki. Huwag mong sabihing sinundan mo ako. Maawa ka naman, ayokong maperwisyo uli. Pagkasabi niyon ay lumakad na si Elaine. Mabilis namang umagapay kay Elaine si Virgil. Miss, personally ay wala akong nagawang kasalanan sa iyo. Ani Virgil na ang katuwaan ay sadyang nababaka sa mukha. Hindi naman yata tama na magtanim ka ng galit sa akin gayong hindi naman tayo magkakilala. Malapit na sila sa dulo ng pasilyo. Kilala na kita, di ba? Ani Elaine habang tuloy ang kanyang paglakad. Mr. Malas? What? Minadali ni Elaine ang paghakbang. Lobby na ang dulo ng pasilyo. Doon ay liliko sa kanan si Elaine. Nag-iwan pa ng salita si Elaine. Please lang, dyan ka na lang, Mr. Malas. Naiiling na huminto sa paglakad si Virgil. Sinundan na lamang nito ng tingin si Elaine na halos nasa dulo na ng pasilyo. Hindi na iwasan ni Elaine ang sumulyap kay Virgil habang paliko na siya. At isang pangyayari ang naganap. Nahuli ang pagtatangka ni Elaine na iwasan ang janitress na umaatras habang nilalampaso ang baldosang lapag. Nabundol ni Elaine ang janitress na dahil nakauklo at sige sa paglalampaso ay napasubsob, nawalan ng balanse. At kahit nagpilit ay hindi nagawang pigilin ang sarili sa pagsalampak sa lapag. Diyos ko! Nausal ni Elaine. Nasa lobby sila. Maraming nakakita. Hiyang-hiya si Elaine. Hangos na tinulungan ni Elaine ang janitress sa pagtindig. Patawad, patawad. Pasensya ka na, sinasabi niya habang nakaalalay sa isang braso ng janitress. Hindi ko sinasadya. Aksidente kasi. Kasi naman. Sasabihin ba niyang dahil sa kanyang pagmamadaling makalayo sa lalaking iyon? Ayos lang. Hindi naman ako nasaktan, anang janitress na tinanggap ng walang sama ng loob ang paghingi ni Elaine ng paumanhin. Pasensya ka na talaga. Ngumiti naman ang janitress. May nag-abot sa janitress ng panglampaso na kanina ay nabitiwan ito. Salamat, anang janitress kay Virgil. Okay ka lang? Pwede na kitang iwan, ani Elaine. Tumango ang janitress. Binalingan ni Elaine si Virgil. Tinantuan niya ito ng daliri. Malas ka talaga sa buhay ko, mahina, halos ay paanas ngunit mariin at pasikmat na sabi niya. Talagang malas ka. At walang lingon likod na lumakad na siya. Sa pinto ng kanilang opisina, bago na itulak ni Elaine pabukas ang pinto ay napasulyap siya sa gawing iyon ng lobby. Naroon pa rin si Virgil. Naiiling bagamat nasa mukha ang katuwan. Napabilis ang pagpasok ni Elaine. Ayaw nang mag-isip ni Elaine kung bakit sa bawat pagkakataong nagkakatagpo sila ng lalaking iyon ay may nagaganap sa kanyang hindi maganda. Ano bang klaseng tao iyon at parang bad omen sa akin? At bakit naroon ang lalaking iyon sa loob ng gusali? Empleyado kaya iyon ng isa sa mga opisina roon? O negosyanteng may katransaksyon lamang doon? Mahigit 1 linggo na siyang nagtatrabaho. Bakit noon lang niya nakita sa gusali ang lalaki? May sa demonyo yata ang lalaking iyon. Pumasok din sa isip ni Elaine. Nakakatagpo ko sa mga pagkakataong hindi ko inaasahan ay kung bakit perwisyo pa ang laging dulot sa akin. Ito na naman siya sa kanyang pag-iisip. Lagi na namang bisita ng kanyang diwa ang lalaking iyon. Pero aminado si Elaine sa sarili, kahit hindi pa nagaganap ang ikalawa at ikatlong engkwentro nila ng lalaking iyon ay lagi na, kahit hindi sinasadya, ay naaalala niya ang mukhang iyon. Guwapo, maayos, mahusay magdala ng damit. May prominenteng biloy sa magkabilang pisngi. At may ngiting lubhang nakakaakit. Tawa ng tawa si Aling Inyang habang ikinukwento ni Elaine sa matanda ang huling engkwentro nila ng lalaking iyon. Kaya nga sana huwag na kaming magkatagpo uli ng lalaking iyon, sabi ni Elaine. Ngunit pagkasabi niyon ay parang may tumutol sa kalooban niya. Ang isipin mo na lang ay parang biro lamang ng pagkakataon ang mga nangyari sa pagitan ninyo. Mas magaang isipin, hindi ba? Makakangiti ka pa at hindi laging bibigat ang loob mo sa tuwing iisiping baka magkaengkwentro na naman kayo ng lalaking iyon ay kung anong malas na naman ang abutin mo, ani Aling Inyang. Dapat ay positibo lagi ang pag-iisip mo. Para laging magandang pangyayari ang maganap sa iyo. Positibo naman ang pag-iisip ko, mabilis na tugon ni Elaine. Positibong pag-iisip na nakatuon sa pangarap kong yumaman, magkapera, umasenso sa buhay na magkasama tayo. Nang sa ganoon, pagdating ng araw ay tayo pa rin ang magmay-ari ng bahay at lupang ito. Kailanman ay hindi ko itatapon ang pag-asang isang araw, sa hinaharap ay mapasa atin ito. Talaga? Kaya kung tungkol din lamang sa lalaking iyon, hindi ko siya pag-aaksayahan ng panahong isipin pa.
Kaya lang naman siya pumapasok sa isip ko ay dahil nga sa tuwing magkakatagpo kami, minamalas ako. Gwapo, sabi mo, ani Aling Inyang. Oo nga. Maganda ang tindig at mahusay manamit, ayon din sa iyo, nangingiting dugtong ni Aling Inyang. Nasabi ko nga, ani Elaine. Siyempre, kahit asar kayo sa isang tao, mapapansin ninyo pa rin kung anong uri siya, depensa niya sa sarili. At kamo ay may magandang ngiti, hindi ba? Kaswa na dagdag na sabi ni Aling Inyang. Iwas na mahalata ni Elaine na tinutudyo na niya ito. Totoo kasi. Kahit asar ako sa kanya ay hindi naman tama para sa akin na kahit totoong maganda siyang umiti ay sabihin ko sa inyong malahudas kung makangiti siya. Kung asar ka sa kanya, bakit malinaw na malinaw ang description mo sa kanyang pisikal na kaanyuan? Wala akong narinig na pintas patungkol sa kanya maliban sa malas siya sa buhay mo, perwisyo ang dulot sa iyo. Natilihan si Elaine. Naramdaman niya na may kakaibang tinutumbok ang pangungusap ni Aling Inyang. Tinutokso siya. Ay, Nana Inyang. Huwag ninyong ituloy. Hindi mangyayari. Malayong mangyari. Ang alin? Ang iniisip ninyo. Wala naman akong iniisip. Sigurado ako na ang mga binanggit ko ay base na rin sa mga narinig ko sa iyo. Meron bang ibang kahulugan, Elaine? Meron nga ba? Nana Inyang naman, nagmamaktol na usan ni Elaine. Ayoko na. Niloloko ninyo ako, dugtong niya sa paraang nagtatampo. Inakbayan siya ni Aling Inyang. O siya, tama na. Binibiro nga lamang kita. Iba na lang ang pag-usapan natin. Ayon sa janitress, bagong empleyada ng consultancy office ang babaeng iyon. Ngunit hindi alam ang pangalan. Pero alam na sekretarya iyon. Hindi na nag-usisa pa si Virgil. Sapat na sa kanya ang konting impormasyong nakuha. Alam na niya ang kanyang gagawin. Ayaw niyang magpakilala. Ngunit ayos lang iyon kay Virgil. Hinamon niya ang sarili niyang kakayahan. Makikilala rin niya ang babae at malalaman ang pangalan nito sa sarili niyang paraan. Hindi siya magtatanong o hihingi ng tulong sa iba para lang malaman ang pangalan ng babaeng iyon. Ang babaeng iyon. Unang pagkakataong nasilayan niya ang mukha ng babaeng iyon, sa kabila ng hindi magandang sirkumstansya na naging dahilan kaya sila nagkaharap, ay naramdaman agad niya na may malakas na epekto sa kanya ang anyong iyon, ang kilos, ang aktuasyon. Ilang araw makalipas iyon, nagre-rehistro pa ng malinaw sa diwa niya ang buong kaanyuan ng babae. Ang cute at sobrang kaakit-akit. Ikalawang pagkakataon nagkatagpo sila, noon niya naramdaman ang kakaibang pagpintig ng puso niya. Pagpintig na tanda na may nabuhay na kakaibang uri ng emosyon sa sentro ng kanyang puso. Kakaibang emosyon na sanhi ng makahulugan at malalim na atraksyon. Emosyong singkahulugan ng lahat ng uri ng pinagsama-samang pakiramdam at pangunawa. Pag-ibig. Kailangan niyang tuklasin ang katiyakan. Kaya nararapat lamang na kumilos siya. Hindi ko siya kilala, madamot siyang ipaalam sa akin ang kanyang pangalan. Doon ko siya sisimulan. Nabuo sa isip ni Virgil. Pagpasok pa lamang ni Elaine sa opisina ay nakangiti na agad sa kanya ang mga kasamahang dinatnan. Marami pang bakanting mesa. Maaga pa kasi. Palapit na siya sa kanyang mesa ay sinalubong siya ni Dina. May nakalagay sa ibabaw ng mesa mo, sabi ni Dina kay Elaine. Ano nakalagay? Tingnan mo muna kung para nga sa iyo. Kaalis lang nang nag-deliver, ani Dina. Hindi mo tiyak kung para sa akin, pero ipinalagay mo sa mesa ko. Sino ba ang pinakabagong empleyada rito? Siya. Bulaklak, isang kahon ng mga bulaklak. Sambit ni Dina habang palapit na sa kanyang mesa si Elaine. Bulaklak. Para sa akin. Nasa isip ni Elaine. Inilapag muna ni Elaine ang kanyang shoulder bag sa ibabaw ng mesa. Pagkuway dinampot niya ang parihabang kahon. Pinagmasdan ang nakapaloob doon. Iba't ibang uri at kulay ng orchids na inayos sa elegante at artistikong paraan. Kanino galing ito? Imposibleng para sa akin ito. Hawak pa rin ang kahon na umupo si Elaine sa kanyang silya. Tinanggal niya ang nakadikit sa kahong maliit na card envelope. Sa labas ng sobre may nakasulat na, Miss Sekretarya, ang pinakabagong empleyado. Hinugot ni Elaine ang card mula sa envelope. Iniharap niya sa paningin ang card. Binasa ang nakasulat doon. Ang nakasulat sa card ay, Babaeng walang pangalan, isang hakbang para maakit ka. Good luck, Mr. Malas. Nablangko yata ang utak ni Elaine.
Ilang ulit na pumikit-dumilat siya sa pagtitig sa kahon ng bulaklak. Elaine, gising! Nandyan ka ba? Natatawang sabi ni Dina. Kasama mo ba ako? May iritasyon sa boses ni Lori. Kinapansinan kasi niya ng pananahimik si Virgil. Mula nang sunduin siya sa bahay ay pahapyaw lamang kung ito ay magsalita. Patango-tango kapag may sinasabi siya. Pangiti-ngiti. At ngayon, sa pribadong silid na ito. Nakapaghubad na siya ng damit, nakapagtapi ng tuwalya bago pumasok sa banyo. Heto at paglabas niya ay nakaupo pa rin si Virgil sa gilid ng kama, nakasandal ang likod sa headboard. Mahal. Para namang nagulantang pa si Virgil sa paglapit na iyon ni Lori. Oo, syempre. Bulalas niya. Lumapit pa ng husto si Lori kay Virgil, tinitigan muna ang lalaki. Okay ka lang? Oo. Medyo pagod, siguro. Pagod? Naging pilya ang ngiti ni Lori. Tingin ka sa akin. Inalis ni Virgil ang likod sa pagkakasandal. Umayo siya ng upo. Pagkway tiningnan ng tuwid si Lori. Sa isang iglap, napansin ni Virgil ang di inaasahang kilos ni Lori. Ano nang ibig mong sabihin na pagod? Biro ni Lori na may pilyang ngiti. Napatitig si Virgil kay Lori. Nakita niya ang matatalim, ngunit mapungay nitong mga mata, ang bahagyang ngiting mailaman, at ang katahimikan ng paligid na tila naghihintay ng susunod na mangyayari. Bago pa man siya makapagsalita, lumapit si Lori at naupo sa tabi niya. Mahigpit ang pagkakatitig sa kanya, sa kamarahang inabot ang kamay ni Virgil at hinawakan ito ng mailambing. Hinila siya ni Lori palapit at muling nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng damdamin. Sa aspeto ng kanilang relasyon, si Lori ay laging bukas at totoo sa kanyang nararamdaman. Wala siyang pag-aalinlangan na ipakita ang kanyang pagmamahal. Napahiga si Virgil sa kama nang marahang itulak siya ni Lori. Humiga ka na lang dyan at mag-relax, anya habang nananatiling nakaupo sa tabi ni Virgil. Hayaan mo ako. Ang bawat kilos ni Lori ay may kahulugan, mapagkalinga, puno ng damdamin. Ramdam ni Virgil ang init ng presensya ni Lori, at ang bawat haplos at titig nito ay unti-unting nagpapakalma at nagpapalalim sa koneksyon nilang dalawa. Sa mga sandaling iyon, wala nang ibang mahalaga kay Virgil, kundi ang presensya ni Lori at ang damdaming namamagitan sa kanila. Tahimik silang nagpatuloy sa pagiging malapit sa isa't isa. Nakapatong ang ulo ni Lori sa braso ni Virgil, nakatagilid ito at nakaharap sa kanya. Mahal, bulong ni Lori, puno ng lambing at katapatan. Masaya ka? Sa kama, kayang gisingin ni Lori kahit ang pinakamahimbing na himaymay ng kanyang laman. At alam iyon ni Virgil. Mahusay na kapartner sa kama si Lori. Yes, ani Virgil. Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Anong bagay yon? Alam mo, bigla lang pumasok sa isip ko. Hindi pa natin napag-usapan ang tungkol sa hinaharap. Hinaharap? Napakislot si Virgil. Oo, hinaharap. Yung sa atin. Natilihan si Virgil. Hindi na tayo bumabata. Bukod pa riyan, sa mga nangyari sa atin, naniniwala akong may karapatan akong malaman kung ano ang mga plano mo para sa atin. Kung mayroon man. Hindi makakibo si Virgil. Ilang araw na nga siyang may binubuong plano para sa hinaharap. Ngunit plano na kaugnay ang babaeng iyon. Kung may plano man siya para sa kanilang relasyon ni Lori, iyon ay ang humanap ng paraan upang maputol na ito. Pinag-aaralan pa lamang niya kung paano siya makikipagkalas kay Lori. Mahal, nakikinig ka ba? Usa ni Lori na pumukaw sa pagdidili-dili ni Virgil. Okay. Mga plano di ba? Oo. Ano na ngayon? Paano ba niya sasabihing pinaplanuhan niyang ito ay kalasan na? At sa pagkakataong ito nakakatapos lamang nilang pagsaluhan ang luwalhating dulot ng sumambulat na init ng kanilang katawan? Hindi ito ang tamang pagkakataon. Tatantiyahin muna niya si Lori. Well, sino ba ang nakakaalam kung anong dala ng hinaharap, ani Virgil? Kumilos si Lori. Bumalikwas ng bangon. Hindi alintana ang kahubaran. Ano ba namang sagot iyan, papiksing sabi. Parang gusto ko tuloy isiping wala kang pinaplano para sa ating dalawa. Parang gusto kong isiping ito lamang ang gusto mo sa akin. Ang maikama ako. Lori, sa lahat ng nangyari sa atin, hindi ako naglalaro ng laro sa'yo, mister. Bumangon na rin si Virgil. Pasensya na. Nabigla lang ako sa topic na binuksan mo. Nabigla ka? Ano ang nakakabigla doon, bulalas ni Lori?
Diyos ko, Virgil, naibigay ko na ang lahat-lahat sa iyo. Dapat mo pa bang ikabigla kung magtanong ako sa iyo kung ano ang plano mo para sa ating dalawa sa hinaharap? Pasensya. Pero ang totoo ay hindi ko pa pinag-iisipan. Ano hindi mo pa pinag-iisipan? Sa tingin ko masyado akong maraming isipin. Ang mga responsibilidad ko. At naniniwala ako, masyado akong na-enjoy sa relasyon natin. Ang ibig kong sabihin sa takbo ng relasyon natin. At siguro, tulad ko, nararamdaman mo rin ang parehong bagay. Tama. Oo naman, na-enjoy ko ang buhay ko kasama ka, mabilis na tugon ni Lori. At talagang gusto kong ibahagi ang buong buhay ko sa'yo. Bakas na ang pagmamaktol sa boses. Hinawakan ni Virgil ang isang kamay ni Lori. O katulad mo, ngayon ko lang din naisip na wala pa pala tayong napag-uusapan tungkol sa hinaharap. Kaya pala hinintay ko na sa iyo magsimula ang ganitong usapan ay hindi nangyari, ani Lori. Pwede ko bang itanong, seryoso ka ba? Seryoso sa anong bagay? Sa bagay na ito sa pagitan natin. Seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Seryoso ako nang una kong sinabi sa iyo na mahal kita. Seryoso ako nang simulan ko ang relasyon natin. Seryoso ako nang ibigay ko sa iyo ang lahat. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para mapasaya ka at masiyahan ka. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, isang simpleng tanong lang hindi mo pa nasasagot. May namuong luha sa mata ni Lori. Lori, ang pagpaplano tungkol sa hinaharap ay nangangailangan ng maraming pag-iisip, ani Virgil. Yes? Pasarkastikong sambit ni Lori. Pero ang sabi mo ay ngayon mo lang naisip na wala pa tayong napapag-usapan tungkol sa hinaharap natin. Para mo na ring sinabi na walang halaga sa iyo ang relasyon natin. At ibig sabihin din noon ay wala akong halaga sa iyo. Walang halaga sa iyo ang mga nangyari sa atin. Tuluyan ang napaiyak si Lori. Hindi nga ito ang tamang pagkakataon upang maipaunawa niya kay Lori ang nasa kalooban niya. Inalo muna ni Virgil si Lori. Hinagod ang buhok nito. Pinahid ang luha sa pisngi. Partikular, ano ang talagang gusto mong marinig sa akin, Lori? Will you marry me? Mabilis na wika ni Lorelie. May plano ka bang pakasalan ako? Ano ba namang pagkakataon ito, salang-sala sa timing? Mabilis na sumibat sa isip ni Virgil. Kung kailan pa niya natiyak na ang damdamin niya para kay Lori ay hanggang doon lamang sa atraksyong pisikal. Kung kailan pa niya natiyak na pag-ibig ang kahulugan ng malalim na atraksyong nadama niya para sa babaeng iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, paano niya dediretsahin si Lori? Pag-aasawa. Mga plano sa hinaharap, sambit ni Virgil. Ang mga ganyang bagay ay nangangailangan ng matinding pag-iisip, Lori. Nagawa ko na iyon. Paulit-ulit. Sa bawat pagkakataong magkasama tayo. Ngayon, sasagutin mo ba ako? Ang pagpaplano para sa hinaharap ay hindi madaling bagay. Dapat ay malawak ang pagtutok, sabi ni Virgil. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagpili at pagtapon sa bawat aspeto ng pagiging buhay. Ang mismong buhay. Pagkatapos, pagsasama-samahin at susukatin ang lahat. Kung kinakailangan, magbabago. Hanggang sa masabi mong, kontento na ako. Doon mo lang talaga masasabi, kumpleto na ang mga plano ko at nakaayos na ang kinabukasan ko. Ito na yon at tama ito. Hindi ko kailangan ng leksyon tungkol sa buhay o. Hindi kahit ano pa, mabilis na sagot ni Lori. Okay, ani Virgil na muling hinagod ang buhok ni Lori. At masuyong pinisil ang palad nito. Since ngayon lang natin nabuksan ang bagay na iyan, hindi natin ito pwedeng pag-usapan ng kasing linaw ng gusto natin. Anong ibig mong sabihin? Oras. Kailangan ko ng oras. Ikaw rin. Pareho tayong kailangan ng panahon. Simpleng tanong, hindi mo masagot. At kailangan pa ng oras. Kinabig ni Virgil si Lori. Kailangan niyang diplomasyahin ito. At kailangan ay maihanda niya ang loob ni Lori. Kung ngayon siya makikipagkalas dito, magwawala lamang ito. Oo, isang napakasimpleng tanong. Pero hindi pwedeng sagutin agad-agad. Sabi ko nga sa'yo, kailangan itong pag-isipan ng malalim. Para hindi magkamali. Hindi lang ako, kundi pati ikaw rin, di ba? Paano kung pagkatapos mong mag-isip ng malalim, ang isagot mo sa akin ay hindi mo ako pakakasalan? Nagkaroon na naman ng katal sa boses ni Lori. Paano kung matapos ang ilang panahon ay matuklasan mong hindi ka pala dapat nagmadali? Paano kung bigla mong matuklasang hindi pala iyon ang gusto mong mangyari? Sigurado ako sa sarili ko, depensa ni Lori.
Ang pagiging sigurado ay hindi laging tama. Sige na nga, siguro nga ay nabigla kita, sabi ni Lori matapos ang ilang sandali. Natatakot kasi akong mawala ka sa akin. At muling tumulo ang luha ni Lori. Yumakap na ito kay Virgil. Gumanti rin ng yakap si Virgil. At muli ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Virgil ang matinding paninimbang sa pagitan ng katotohanang nasa puso niya at damdaming ayaw niyang saktan. Asahan ang pagbunyag ng lihim na maaaring tuluyang magpabago sa direksyon ng kanilang relasyon. Kaya abangan natin,